Hala, basa ba ang ilong ng tuta ninyo or aso ninyo? Normal ba yon or abnormal? Yan ang tanong ni Ma'am Rose Tenedero. Sabi niya, hello po Doc. Normal lang po ba na nagbabasa po ang ilong ng mga puppy? Sana po masagot, salamat po. Ang pagbabasa ng ilong ng mga puppies or mga dogs ay normal po yan. Actually, yung pagbabasa ng ilong, it could be because of the sweat, it could be because of the laway na dinidilaan nila yung ilong nila. Alam nyo yung dila ng mga aso, nakakaabot yan sa ilong. Oo, may reason din yan. At saka, it could also be because of the mucus, no? So, it could be a combination of everything. Yung mucus na napoproduce ng ilong ng aso. Okay, bakit may mucus una? Dahil yung mucus na yon ay nagpapangyari na dumikit yung mga bagay-bagay sa atmosphere or sa air sa paligid niya para ma-absorb yun ng ilong, and at the same time ma-detect nung aso kung anong information ang pwede niya makuha from those particles. Okay, kaya sobrang tindi ng sense of smell ng mga dogs natin. Unang-una, yung brain nila, very well developed yan para makuha nila yung information na pipid sa kanila ng nose nila, ng kanilang mga nasal passages. Pangalawa, yung surface area doon sa loob ng nasal cavity or ng kanilang sa loob ng mga muzzle nila, sobrang lawak noon, sobrang taas ng surface area doon, and sobrang daming nerve endings na nandun. Okay, mga 300 million, 400 million, up to 800 million pa nga ang sabi ni iba, kagaya sa mga bloodhounds. Ang sense receptors dun sa loob ng ilong. Sa ating mga tao, nasa mga 5 million lang, parang ganyan. So, nasa size lang sa atin ng stamp. Sa mga dogs, yung surface area, size na ng handkerchief. Kaya, sobrang laki ng discrepancy between yung kakayanan natin umamoy at kakayahan ng mga asong umamoy. Ayan, pero yung misis ko, ang lakas ng pang-amoy noon, parang sa K9 din. Sabi nga nila, ako daw si Manalo, si misis ko si K9 kasi malakas ang pang-amoy noon. Joke lang. Pero ito po, no, yung mga pagbasa din ng ilong, kaya po dinidilaan ng aso yung kanyang ilong. Ang sabi naman ng mga scientists ay dinadala daw ng aso yung mga particles doon na nagsistick doon sa damp nose surface, pinapasok niya sa loob ng bibig niya, and doon sa loob ng bibig kasi, doon sa may palate sa ibabaw, meron dong organ na ang pangalan ay Jacobson's organ na importante sa sense of smell ng mga aso. Okay, so yung Jacobson's organ na yon, pwede natin pag-usapan yun sa next vlogs. Ngayon, meron din naman mga cases na mga puppies naman or mga dogs ay yung nasal discharge nila ay naninilaw na or nagigreen. So, hindi na po normal yon kapag ganon. Ibig sabihin nun, maaring may infection siya or maaring may problema na sa loob ng ilong niya. So, bring your puppy or dog to the vet. Baka may viral infection, may secondary bacterial infection na rin or fungal. Okay, so pero pag kayong mga clear lang naman na discharge, maaari din na kasi nilalabas ng mga dogs yung water vapor from their bodies palabas sa ilong nila para yan ang paraan para malabas nila yung body heat nila. Okay? Wala kasi silang mga sweat glands masyado sa kanilang skin. Hindi kagaya natin, pinagpapawisan tayo. Pagka pinagpapawisan ka bumaghapon, tapos may putok ka na kasi sa bacterial proliferation doon sa mga armpits and wherever. Pero sila kasi wala silang mga sweat glands gaano. So, nilalabas nila yung init ng katawan nila through their nostrils, through panting, kaya hinihingal sila. Kaya pagka hinihingal sila madalas, nababasa din yung mga ilong nila kasi dyan po lumalabas yung water vapor, maaring nagko-condense na banda doon sa may bandang ilong, kaya nasusama rin, lumalaway din sa aso, no? Dumadami rin yung tumutulo doon sa kanyang bibig as well as doon sa nose. So, it could be normal. Pero meto naman, yung mga dry nose naman ba, ay abnormal naman ba yon? Maybe, but maybe not. Pwede rin naman, hindi naman normal, no? Pwede nyo ipacheck sa vet ninyo. Normally dry, yung ilong ng aso ninyo. Kasi may mga cases naman na pag tumatanda na yung aso, usually nagda-dry na yung ilong, o kaya naman dahil sa ilang mga conditions or hindi lang talaga masyado ng gumagana yung mga mucous membranes or yung pag-produce ng mucus doon. So,
it's better to bring your dog to a vet kung may iba pang mga signs, dry yung ilong tapos tumatamlay or meron pang ibang mga problema, may problema sa balat, bring your dog to a vet na. Okay, so I hope na nasagot ko yung mga tanong ninyo, and feed your dog SDN, the best dog food in the multiverse, para yung kanyang overall health ay napakaganda. Maganda talaga. Alright, Dr. Abel Manalo po ito. Maraming salamat po sa tanong niyo, Ma'am Rose Tenedero. And kung may mga questions po kayo, lagay niyo lang po sa baba. Subukan po natin na sagutin sa abot ng ating makakaya.